Kinumpirma ng AFP ang mas tumitindi pa umanong cyber attacks na inilulunsad ng China laban sa Pilipinas. Ayon po sa AFP, mas dumami pa ang tinawag nitong state-sponsored actors na umaatake sa cybersecurity ng bansa na kalimitan pong konektado sa issue sa West Philippine Sea. Kabilang daw po sa madalas daw pong kinakaharap ngayon ng bansa ay ang banta ng malware attacks, data leaks at pagkompromiso sa iba't ibang mga website. Madalas daw pong pinupunteriya ng hackers ang mga nasa high-risk, finance at education sector. Kalimitan daw hong layunin ng mga cyber attack na isulong ang ambisyon ng China na dominahin ang rehiyon. May mga nagtatangka din daw pong i-hack ang intelligence data po ng Pilipinas. Tiniyak po naman ng militar na kaya nitong tugunan ang anumampong banta ng cyber attack sa pamamagitan ng kanilang inilatag na National Cyber Security Plan. Sa ibang balita, suspendido muna ang klase sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa ngayong araw ng Biyernes, February 20, dahil sa masamang panahon at pagputok ng bulkang Canlaon kahapon. Walang pasok all levels sa Canlaon City sa Negros Oriental at La Carlota sa Negros Occidental. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas ngayong araw sa Davao City, maging sa mga bayan ng Compostela, Laak, Maragusan, Mawab, Moncayo, Montevista at Nabunturan sa Davao de Oro. Wala ring pasok ngayong araw sa Asuncion, Carmen, Kapalong, New Corella, Panabo City at maging sa mga bayan ng San Isidro at Santo Tomas sa Davao del Norte. Samantala po naman, saludo po raw si Senador Robin Padilla kay Senador Bam Aquino. Ayon kay Padilla, binabanatan si Senador Bam ng mga kakampi niya dahil daw po ayaw raw nitong magpasakop sa mga dayuhan. My goodness tuloy si Padilla, sabay saludo po kay Senator Aquino. Matatandaan pong sinabi po ni Aquino na kamakailan lamang sa isang panayam na ideally, dapat daw po ay dito sa Pilipinas nililitis ang mga biktima ng extrajudicial killings ng drug war ni dating Pangulong Duterte. Pero yan po'y binabatikos ng ilang miyembro ng oposisyon gaya po ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Marami din po mga nagtataka kung bakit daw po gantong pahayag ng isang Bam Aquino na sinasabing umano ay miyembro daw po ng oposisyon. Hindi naman daw nasisindak si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtakbong Pangulo ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa palasyo, business as usual lang ang Pangulo at hindi naman dapat asahan na maapektuhan siya sa pasabog ni VP Sara. Nakatuon daw ang Pangulo sa kanyang trabaho, partikular sa pagpapalago ng ekonomiya at tugunan ng ilang issue tulad ng pagbaha. Katunayan, kahapon dumalo pa ang Pangulo sa mass oath-taking ng mga bagong promote na teachers at school heads sa ilalim ng Expanded Career Progression Program mula sa Bulacan at Pampanga Cluster. Idinaos ang programa sa Bulacan kung saan nagkita sina dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na kilalang kaalyado ni VP Sara. Sinubukan ng News 5 na kuna ng pahayag sina Arroyo at PBBM pero pareho silang hindi na nagpa-interview. Yung iba masyadong observant. Sa ibang balita po naman, pinalagan ng Malacanang ang sinasabi po ni dating Pangulong Duterte na kinidnap daw siya ng pamahalaang Marcos saka po dinala sa ICC. Magugunitang sinabi po ni Duterte sa isang sulat na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso kaya hindi niya sisiputin ang confirmation of charges na gaganapin pong pagdinig ng ICC simula po sa Lunes. Ayaw na raw po niyang dumalo sa pagdinig na makakalimutan din niya. Kinalaunan lalo pat matanda na siya, pagod at mahina na. Hindi pa inaanunsyo po ng ICC kung pinagbigyan ba ang kahilingan ni Duterte. Ayon po naman sa palasyo, hindi dinukot si Duterte dahil lehitimo ang pagpapadala sa kanya sa The Hague sa bisa po ng inilabas na arrest warrant ng ICC alinsunod daw sa batas. Para ho naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, patunay ang liham na nakakapag-isip pa ng maayos si Duterte at nauunawaan niya ang legal na epekto ng hindi niya pagsipota. Propaganda lamang daw at estratehiya ng liham ni Duterte ang kanyang ginawa para po daw palabasin nga na siya ay wala ng kapasidad na humarap sa hearing.
Samantala, inireklamo naman sa COMELEC ni Pasig City Mayor Vico Soto si Sara Diskaya dahil sa sobrang paggasto sa nagdaang kampanya. Kasama ni Soto ang kanyang abogado nang maghain ng overspending complaint laban kay Diskaya na nakalaban niya sa pagkaalkalde noong 2025. Hindi naniniwala ang kampo ni Soto na tama ang idineklarang 895,000 pesos ni Diskaya sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. May mga hindi raw na isama sa SOSE kaya posibleng lumagpas ang gastos ni Diskaya sa itinakdang limit ng COMELEC. Inireklamo rin ni Soto ng perjury si Diskaya dahil sa misdeclaration ng kanyang British citizenship nang tumakbo sa nagdaang mayoral race. Samantala po naman, ibinunyag ng isang grupo ng mga magbubukid ang umano'y irregularidad sa pagbili at distribusyon ng mga makinarya at hybrid na binhi at maging fertilizer para po sa mga magbubukid. Sa programang ito, sinabi po ni Federation of Free Farmers Chairperson Leonardo Montemayor na bilyong-bilyong pisong mga kontrata ang napunta umano sa iisang kumpanya. Yan po'y para sa supply ng mga traktora, rice mill at ilang pang kagamitan. Ayon kay Montemayor, nadiskubre nila na ang mga kontrata sa pag-supply ng traktora ay may particular lamang na specification kaya umano nakokopo ng isang supplier lamang ang sinasabi na nakakakuha sa naturang kontrata. Gaya na lamang daw ng mga traktora mula sa South Korea na may payloader o backhoe na hindi naman daw nagagamit ng karamihan ng mga magbubukid. Bukod pa sa umano'y pabor sa isang kumpanya, nakatanggap din daw ang FFF ng mga reports tungkol sa mabagal na serbisyo ng supplier tuwing nasisira ang naturang gamit. Ayon kay Montemayor, kung minsan nga daw po'y umaabot ng taon bago makakuha ng panibago pong pyesa at sobrang mahal daw po nito. Kaya sa huli, napapabayaan na lamang din daw ng mga magbubukid ang ibinibigay na mga equipment. Bigat pa dyan kasamang TED, may mga impormasyon na pagsabwatan daw ng some of the regional officials at selected few high officials sa Department of Agriculture. Hindi lang traktora, hindi lang mga Harvester, rice mills, combined harvesters o binhi o buto, kundi po pati mga abono. Ay narinig din po namin pangalan, ito pong Leeds Agri. Napakalaki po daw po ang share po nila dito po. Yan po ang tinig ni Leonardo Montemayor, ang chairperson po naman ng Federation of Free Farmers. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!